Mula muli kay Melbs Castle mga kapatid, no, US Army Chief Brown Jr. prangkahan pinagbantaan ng China. Uubusin lahat ng barko ng China if attack PH. Yan ang nakalagay mga kapatid sa title. Bibigyan natin to ng commentary, reaction at opinion mga tol. Samahan ninyo ko. Pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melbs Castle. Nakalagay po ang link sa may description box natin sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito mga tol. Huwag na po nating patagalin pa. Bigyan na natin to ng reaction video. Long-range hypersonic missile ng US Army matagumpay na pinasabog. Mas kakatakutan to ng China once na ma-deploy malapit sa West Philippine Sea. Kaya lang naman itong punteryahin saan man dako ng China. Pero di lang long-range hypersonic missile ng US Army ang poproblemahin ng China. Huwag mong kalimutan ang BrahMos cruise missile ng Pilipinas. At madadagdagan pa yan. Bali-balita kasi sa India. Philippines wants to point more BrahMos missiles sa China. Uy, saan balita kaya to? Military lang yung nakalagay dito. Diyan nabibili ang militar ng karagdagang BrahMos missile for defensive purposes only. And speaking of China, after India armed the Philippines with BrahMos supersonic cruise missiles, Manila wants more. Reports say that Manila is planning to acquire 2 more missiles, add significant increase in the Philippines' ability to deter and counter potential threats at sea. Manila wants more. Actually, totoo naman mga kapatid. Nakulang naman kasi talaga yung binili nating BrahMos noon. Diba? Though meron na tayo noon, pero kulang yun mga tol. Kung ikukumpara natin sa lakas ng puwersa ng mga bansang pwedeng manakop sa atin. Hindi yun para sa opensiba ha, yun ay para sa depensa. No? Lagi nga nating sinasabi mga tol para hindi kayo nauuto ng mga pro-China rito sa Pilipinas. Diba? Ang Pilipinas, kaya tayo may AFP, may sundalo, may mga kagamitan, may mga warship, hindi para magsimula ng gera mga tol, kundi para magawa nating protektahan ng ating bansa if ever na magkakaroon ng invasion o yung mga pananakop at pagsugod mga tol. Hindi tayo tulog sa pansitan. Diba? Kung mag-a-acquire din naman tayo, di syempre, kumpletuhin na natin. Kulang talaga yung ating mga kagamitan na meron tayo rito mga tol. Kulang na kulang talaga yun. And the Philippines' commitment towards BrahMos extending beyond the current act. Matatapos na rin ang Balabac Island Air Base sa May Palawan, kung saan mas malapit madedeploy ang HIMARS at iba pang klaseng rocket system ng Amerika. Ito na ata ang pinaka-crucial na base militar ng Philippine Air Force. Napakalapit kasi nito sa West Philippine Sea. At pag inatake tayo ng anumang barko ng China, dito magmumula ang pinakaunang pagsalakay at paghihiganti ng US at Philippine Air Force. Sa huling bahagi na lang ang paggawa natin ng Balabac Military Runway, lalo na't malaki ang papel ng gagampanan ng Palawan sa pambansang seguridad. Napakalinaw Napakalinaw, napakalaki ng gagampanan ng Palawan mga kapatid sa pambansang seguridad. Sa pambansang seguridad mga kapatid. Alam mo na ibig sabihin ng seguridad, di ba? O mga pro-China dyan ha. Kasi mahilig sila mambaliktad mga tol eh. Sobrang strategic ng lokasyon ng Balabac Island sa May Palawan. Babala pa ng war expert pag sinubukan tayong atakihin ng China, hahantingin kayo ng Amerika. At di titigil ang Estados Unidos hanggat di nauubos pasabugin ang lahat ng barko ng China sa West Philippine Sea. The Han Chinese with the PLA or the PLAN. So if the bad situation develops, I think we're going to find that our ally in the Philippines is going to provide some surprising pushback. Bumisita naman sa Armed Forces Headquarters ang pinakamataas na opisyal ng US military, si US Armed Forces Chief Charles Brown Jr. Dito kinausap si AFP Chief General Browner na committed ang Amerikang depensa ang Pilipinas sa anumang pag-ataking gagawin ng China. O teka, kasi pinag-uusapan natin to mga bagay na to. Baka naman kasi sabihin ng mga pro-China, mga tol, parang excited naman kayo mga tol, magkaroon ng gera. Hindi Ipinakikita lang natin mga tol, na ang Pilipinas, do ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng gera, pero hindi tayo magpapaapi doon sa mga nangaapi.
Kasi mga tol, ang kailangan lagi nating establish sa isip natin mga tol, though malakas ang China, dehado tayo sa giyera pagdating ng mga bagay na ganyan. Pero alam mong desidido ang ating gobyerno, 'di ba, na ipaglaban yung ating mga nasasakupan at patuloy ang ginagawa nilang aksyon, mga tol, para igiit natin mga tol ng mapayapa yung ating mga soberanya. Kaya lang tayo nagkakagaroon ng ganito para makampante lang din yung isip ng mga Pilipino na teka, hindi tayo sasabak sa giyera pero handa tayo. At hindi tayo yung tipong kapag sinugod ng mga kalaban 24 hours lang gapi na agad. Hindi. Mahihirapan din sila kahit papano. At kahit papano meron tayong tinatawag na pandepensa. Hindi tayo yung tipong pag sinugod wala parang mga nag-aabang na lang, alam mo yun, yayakapin na lang yung mga babagsak sa atin. Hindi ganoon mga tol. Meron tayong pandepensa at kaya pinapakita natin sa buong mundo yung alyansa natin sa US, sa Japan, sa Australia para makita mismo. Hindi na mga Pilipino para makita mismo ng kalaban. Sabihin na natin kalaban mga tol kasi talagang nilalabanan naman nila tayo eh. Para makita mismo ng mga kalaban na kapag inatake nila ang Pilipinas, hindi ito yung tipong nasa isip nila na pag atake natin Pilipinas, wala namang laban yan eh. 24 hours lang, kaya-kaya nating lupigin yan. Hindi ganon. Kasi meron tayong mga kakampet, mahihirapan din sila kahit papano. Ang tanong, afford ba nila yung mga mawawala sa kanila? Kasi deterrence natin yan eh. Yan yung pwede magpapigil o pwede magpahinto sa kung ano man ang mga masamang balak nila mga tol. Kaya eto yung pinapakita natin na teka, hoy, kung gusto nyo kaming atakihin, papalag kami kahit papano. At hindi lang kami, meron kami mga kasapi, meron kami mga kakampi. Kaya pag dalawang isip kayo, parang ganon mga tol. Pinapakita nito na yung sinasabi nila na solid yung commitment ng US in this alliance. No? If you look at the activities that are happening, continuous naman tayo sa lahat ng mga activities that are involving the US and more so involving other nations as well. No? Andiyan dyan ang Japan, Australia, o di ba yung Japan, meron pa tayong reciprocal agreement na pinirmahan na kung saan ay pwede na pumasok ngayon dito yung mga sundalong Hapon, mga tol, para makapagsagawa rin tayo ng kung ano-ano mang mga bagay na nakasaad o nakapaloob doon sa reciprocal agreement na yun, mga tol. Pero alam ko dadaan pa yun sa final pa no? Final pa, hindi pa talaga siya final. Pero sana talaga tuluyan ng maaprubahan yun. Kung marami tayo mga tol, kaalyadong bansa, di ba, na handang sumuporta at nakikita naman nila mga tol, base na rin sa effort na ginagawa ng ating Coast Guard dahil nga ine-expose nila yung pagiging agresibo ng China. Nakikita yan ng buong mundo at alam nila mga tol kung kaninong panig sila dapat makisimpatya. Dahil sa pagbisitang yan, nangangahulugan daw na ready to fire na ang Amerika na sa anumang klase talagang pag-atake ng China, asahan na may re-responding pag-atake rin ang US labang sa mga Chinese. Kaya hindi nila gagawing umatake mga tol. Kasi tandaan nyo mga tol, ito yung napapansin natin, hindi interesado ang China sa gera. Interesado sila sa mga resources natin. Ang gusto lang nila manakot. At pag nagawa nilang kunin yung takot natin mga tol, isuko na lang natin sa kanila. Maging sunod-sunuran na lang tayo sa kanila. Panalo sila sa laban kahit na walang naganap na gera. Yun ang gusto nilang mangyari mga tol. Hindi nila gusto yung pumasok sa gera. Papasok siguro sila mga tol kung sisimulan ng Pilipinas. Pero syempre dahil nga mautak din ng ating gobyerno, hindi tayo magsisimula niyan. Hindi tayo magsisimula niyan at hindi nyo kami matatakot sa mga ginagawa nyo. Basa na namin kayo. Suspect if the Chinese use firearms kinetic force against the Philippines, like firing missiles or using guns against the Philippines military forces, this may actually trigger the defense treaty with the US. Parang Chinese din na nagsasalita no? But the Filipinos and the Americans must consider carefully. China ang magdidikta kung magkakagera. Tama. Kung pinangkaman talagang atakihin tayo, pues gera na. Tama. China talaga tawag dito, magsisimula. At maghanda-handa na tayong lahat. Tignan na lang natin kung anong mangyayari sa susunod na RORE mission.
lalo na't kasama raw dito ang US Coast Guard. Kayo, ano sa palagay nyo ang mangyayari? I-komento sa baba ang inyong saloobin. Ako siguro mangyayari wala, tulala lang sila, tameme sila mga tol. Kasi gano'n naman talaga sila eh. Kapag meron tayong kasama, halimbawa magre-resupply mission tayo kasama natin US Coast Guard, wala, hindi makakalapit yung mga yun. Hindi makakalapit yun mga tol. Hintayin nyo na lang. Tingnan natin mga tol. Malapit na rin naman tayo mag-resupply mission kasi June 17 pa yung huli. At medyo may katagalan na rin mga tol. Lagpas isang buwan na. Mauubos at mauubos ang supply nun. Wala magagawa gobyerno natin. Magre-resupply talaga tayo. Ewan ko lang kung magkakaroon tayo ng kasama o mananatiling Pilipinas lang. Pero isa na ang tiniyak ng AFP. Kung gagamitin ulit tayo ng Chinese Coast Guard ng ganung puwersa katulad ng ginawa nila nung nakaraan, papalag na daw sila. Kung tatapatan tayo ng palakol, haharapan lang din nila ng palakol mga tol. Ganun na mangyayari. Anyway, kung may masasabi ka rito bilang isang Pilipino, comment mo na lang yan sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.